Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami sa may kalahating oras na pagsasahimpapawid at pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating kapatid na ipinagmalasakit at minahal ng ating Panginoong Diyos buhat po ng tawagin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Binabati po natin lahat po ng nakikinig sa INC Radio, DZEM 954. Gayon din po sa mga nanonood sa INC TV at lahat po na sumusubaybay sa INC Radio YouTube channel. Hello po sa inyong lahat. Salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating programa. Hindi na po natin patatagalin pa. Narito, pakinggan at panoorin po natin ang video na inihanda namin tungkol po sa makakasama po natin ngayong umaga. Pakinggan at panoorin po natin. Si kapatid na Lourdes Buenaventura Fabres ay principal sa isa sa mga pampublikong paaralan sa Balanga, Bataan. Nag-aral at nagpakadalubhasa sa araling panlipunan at kasaysayan o history. Papaanong ang karunungan sa kasaysayan ng bansa at ng mundo ay nakatulong para matawag siya at ang kanyang buong pamilya sa Iglesia ni Cristo. Atin lalong kilalanin si Ka Lourdes mula sa lokal ng Balanga, Distrito ng Bataan at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. At yan po si kapatid na Lourdes Fabres mula po sa lokal ng Balanga, Distrito ng Bataan. Si Ka Lourdes po ay principal po sa isa sa mga pampublikong paaralan dito po sa Bataan. Kasama, kapiling po natin ang ating kapatid. Hello po, good morning po, Ka Lourdes. Magandang umaga po, Kamar. Ganun din po sa ating listeners and viewers. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Kumusta po ang mga bata, ang mga teachers natin? Ngayon po ay kasalukuyan na tayo nasa post-pandemic, kaya po na face-to-face classes na, no po. Kahit po bakasyon ay may mga mag-aaral tayo at mga National Learning Camp volunteers na mga gurong nagtuturo sa kanila. Kaya po excited ang mga bata ngayong mayroon na silang face-to-face classes. Tuloy-tuloy lang yung pagkatuto ng mga bata. Opo. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin ngayon, Ka Lourdes. Ang talagang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa kung paano po kayo natawag sa Iglesia ni Cristo dahil originally, hindi naman po kayo kaanib sa Iglesia ni Cristo or hindi kayo ipinanganak sa Iglesia ni Cristo. Tama po ba? Tama po, Kamar, dahil ako po ay dating Katoliko na naging convert po sa Iglesia ni Cristo. Ano po ang buhay po ninyo before, habang lumalaki kayo na Katoliko? Ano po ang mga ginagawa ninyo? Kumusta po kayo noon? Ako po ay pinalaki ng aking lola na isang saradong Katoliko. Gayon din po ang aking nanay na isa pong panatiko ni Our Lady of Lourdes, kaya po sa kanya ako ipinangalan. Natatandaan ko po, talagang maliit pa ako, bawal na po kaming nasa labas pag 6 o'clock kasi magdadasal na po ng Angelus na yung naglilid po yung aking lola. Habang lumalaki po kayong Katoliko, nagkaroon po ba kayo ng idea or tanong sa isipan tungkol sa mga kinagisnan na ginagawa po ninyo sa relihiyong pinanggalingan ninyo? Hindi pa po masyadong marami yung libangan natin noon. Kaya po, madalas ako manood ng television, lalo na kapag po Holy Week, walang pasok. Napapanood ko po yung The Bible, nakikita ko doon na ayaw ng Diyos na yung mga tao ay gumagawa ng mga sinasamba nila, yung pinapasan po nila pagkatapos iniikot nila sa community. Ganon din po nung ako ay bata pa, pag sinasama ako sa prosesyon, nakikita ko po yung mga santo na iniikot sa buong community, and then feeling ko po para siyang paraan ng pagsamba sa mga santo. Pero ang paliwanag ng lola ko, iyon po ay nakagisnan lamang nila dahil iyon po ay ginagawa, no? Sa pag-aaral, nakita ko rin talaga na natutuhan lang natin siya nung tayo po ay sakupin ng mga Kastila. Kaya talagang may pagtataka. At the same time, nakita po ninyo na tradisyon siya na ipinapasa sa pamamagitan ng kultura nga na dinala rin sa atin
ng mga banyagang sumako po sa ating bansa. Opo, tama po. Na sa unti-unting pag-aaral natutuhan ko na hindi talaga siya ginagawa ng mga Pilipino, kundi naituro po sa atin ng mga Kastila. Hanggang sa magkapamilya po kayo, ay tuloy-tuloy lang po ang pagpapractice po ninyo ng Katolisismo, Ka Lourdes? Opo, hanggang sa mag-asawa po ako ay nanatili po kaming Katoliko. Pero Katoliko pa lang po ako, talagang inaaral ko na siya. Halimbawa po, pag nagsimba ako, every Sunday po talaga nagsisimba ako. Pag po yung sermon ng pari, yun po yung panahon na magbabasa sila ng verse ng Bible and then ipapaliwanag po nila. Ayoko po talaga sa lahat yung paliwanag nila ay parang naka-angkla lang po doon sa kanilang sariling experience or doon sa kanilang, minsan nga po may nag-share ng dreams. Kaya po feeling ko hindi talaga ako nasa-satisfied. Ganun po. Paano po pumasok ang Iglesia ni Cristo sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo, Ka Lourdes? May nakilala po akong isang parent. Grade 1 teacher po ako noon. Tinutulungan po nila ako sa mga gawain sa paaralan tulad ng gardening, cleaning of the room, kasi nga po grade 1, hindi naman pwedeng ipagtiwala sa mga bata. Ngayon, lagi po siyang nasa school and then napansin niya po na lagi talaga akong nagsisimba. Kaya po, minsan sabi niya kung free ako, i-invite niya po ako sa pamamahayag. Na dahil nga po, lagi ko naman silang nakakatuwang, in return, nagbigay po ako ng favor na umattend sa pamamahayag ng Iglesia ni Cristo. Nung pinagbigyan ko po siya ng minsan, naging consistent na po siya, napapansin ko, napapadalas na hanggang sa lagi niya na po akong isinasama sa pamamahayag. Sa patuloy ko pong pakikinig ng mga pamamahayag, naging panauhin po doon ang Kanil Santiago. Sa kanya ko po naintindihan kung bakit sinasabi na kailangan mo munang pumasok sa loob ng iglesia. Hindi ko po alam kung ano ang nangyari, pero ang linaw-linaw ng dating sa akin ng mga binasang Bible verses na iyon ang formula para maligtas. Yung kailangan mo talagang umanib sa Iglesia ni Cristo. At nalinawan ko rin po na ang Panginoong Hesukristo talaga ang nagtayo ng iglesia doon sa mga binasang Bible verses. Sa likod po ng isip ko, alam ko na kailangan kong umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo para maligtas. Pero syempre, hindi pa rin po naging madali ang pagdedesisyon ko dahil inaral ko po talaga ang mga doktrina ng Iglesia ni Cristo. Matagal po akong nakinig ng mga pamamahayag kahit saan po magkaroon ng pamamahayag kasing layo ng Orani, sa lokal ng Orani. Tapos nakakatuwa na isang pamamahayag din po doon ay nandoon ang kapatid na Neil Santiago, nakadaupang palad ko pa po siya. Sa isang pamamahayag po dito sa Balanga City na pinangasiwaan po ng kapatid na Bularan, sabi nila, ang Ama lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. Di nga po ba Katoliko ako? Alam ko na tatlo ang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pero doon po sa pinangasiwaan nilang pamamahayag, inisa-isa nila na mayroon lang palang year na ginawa pong Diyos si Kristo. At after so many years, sumunod naman, ginawa ring Diyos ang Espiritu Santo. Kaya po, nung oras din na yon, uso na po yung cellphone. Nag-text po ako sa kakilala kong pari. Talaga pong yung narinig kong detalye ay nilinaw ko. Totoo po ba na itong taon lang na to na naging Diyos si Kristo? Tapos sumunod na tanong ko po, yung pong Espiritu Santo, sa ganitong taon lang din po ba naging Diyos? Tapos po ang sagot niya sa akin ay, oo. Sabi niya, tama. Yun daw po ay nakasaad sa mga libro ng Katoliko. Kaya po nag-isip ako, bakit itinuturo yung Trinidad? Yung Holy Trinity, na nagsa-sign of the cross pa na kapag bago magsimula ang misa at after ng misa, ginawa lang pala siyang Diyos ng tao. Ibig sabihin, hindi po tunay na Diyos. Yun po, kaya po, nadagdagan na naman yung aking aral na natutuhan. So sabi ko, kailangan ko talagang umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo.
at tama din ang doktrina na ang Ama lamang ang nag-iisang Diyos. Ang sumunod po na inaral ko, ang ka Felix Manalo po kasi ay sinasabing sugo. Siyempre po, nung panahon na yon, nagma-masters po ako sa UP Diliman. Itinuro sa amin yung kahit papano history, no, ng religion. Kaya po, from there, napapakinggan ko na mula sa pulo-pulong di po ba, lupain, lumabas ang sugo. Di po ba siya yung nagpasimula ng Iglesia ni Cristo, na itatag ang Iglesia ni Cristo, ginamit ang sugo. Nagulat po ako kasi talaga pong sa pinag-aaralan namin, ang Pilipinas lang, ang pulo-pulo. Napagtugma-tugma po ninyo, batay sa kaalamang itinuturo rin ng paaralan, Opo. nakabatay sa kasaysayan at Opo. sa nakasulat sa Biblia. Tama po. At isa pa po doon, alam ko na tayo talaga ay nasa malayong silangan. Kasi nga po, tayo ay member ng Southeast Asian Nations. Tapos, talagang sa Southeast Asian Nations, tayo pa talaga yung nasa sa pinakamalayong silangan. So sabi ko, tama yung pulo-pulong dagat. And then, yung pong sinabi na magiging palatandaan, yung magkakaroon po ng World War, alam ko din po yun kasi nung elementary ako po yung panlaban sa history. Alam ko talaga kung kailan nagsimula yung World War I. Kaya sobrang naa-amaze po ako na sabi ko, inaaral ko siya talaga at talagang tumutugma. Sabi ko, wala akong makitang maling aral. Natutuwa po talaga ako sa mga nilalaman ko. Kaya po, nagdire-diretso po ako ng pakikinig hanggang noon pong 2007, nagbakasyon po pag April, May, di po ba long vacation ng teachers. Kinausap ko na po yung husband ko. Sabi ko po sa kanya na matagal ko tong inaral, ilang taon din akong nakinig, wala akong makitang maling aral. Gusto kong maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pwede na ba akong magpadoktrina kasama ng mga anak namin? Pero hindi ko po siya pinilit. Sabi ko, kung gusto mo rin naman, pwede ka naming makasama. Pero po hindi muna siya sumama. Hinayaan niya lang po kami, hinatid niya kaming mag-iina. Bali po 3 babae po yung anak ko noon. Sinasama ko po sa doktrina. Pati po yung husband ko, pag umattend ako ng doktrina, naririnig na din niya. The following week, 1 week lang po yung nakalipas, sumama na po siya na magpadoktrina. Kaya po nung kami po ay bautismuhan, nabautismuhan po yung aking panganay na anak, kaming mag-asawa. Kaya po nakakatuwa na buong pamilya po namin ay naging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Yung pagkatawag po sa inyo ng ating Panginoong Diyos, talagang panahon po at saka masusing pag-aaral ang nagbunsod bago po kayo nagdesisyon, nagpasyang umanib sa Iglesia ni Cristo. Tama po ka, Lourdes? Opo, Kamar. Kasi dahil nga po, hindi ko alam kung bakit bata pa ako, marami ng katanungan sa isip ko. Kaya po talaga nung may kakayahan na ako para pag-aralan, pinag-aralan ko po talaga. At lahat po ng naririnig ko na binabanggit kapag may mga pamamahayag, inaaral ko po talaga kung nasulat ba yan sa history, baka iyan naman ay opinion o sinulat lamang ng tao. Kaya po, nakikinig po ako, pati yung mga yung pong, ano po ba yung tawag doon, Kamar? Kapag yung may isang Iglesia ni Cristo, tapos meron pong from other, debate. Ayun, debate. Nanonood po ako ng mga debate. Opo. Kaya po nakikita ko kung paano itinatanghal ng Diyos na nanalo lagi siyempre kapag nakabatay sa Biblia. Kasi Yun pinatutunayan po ng Biblia yun na salita po ng ating Panginoong Diyos. Opo. And at the same time po, batay po sa naging pagsusuri ninyo, kung ano yung nakasulat sa Biblia, siyang sinusuportahan din ng mga nangyari. Opo. Sa kasaysayan, nabanggit nga po ninyo na kung kasaysayan ng pag-uusapan, aral ninyo yan. Opo. Tama po. Naunawaan po ninyo yung tungkol sa mga pangyayari sa nakaraan. Opo. At siya na rin naging kasaysayan ninyo ngayon ng pag-anib naman po ninyo o pagpasok ninyo sa Iglesia ni Cristo. Opo. Para lang pong nasa timing yung lahat na kasalukuyan akong nagma-master's degree sa UP Diliman, major in social studies, may history. Tapos doon ko pa naririnig yung mga aral ng Iglesia ni Cristo na hindi lamang talaga bukod sa Biblia, naisulat din
ng mga historians, no po, sa buong mundo. Kaya po, sobrang naa-amaze talaga ako. Hindi kasi aral ng tao yun. Opo. Aral po talaga yun ng ating Panginoong Diyos. Sino po yung nabanggit ninyo na nagtiyaga na parent na inanyayahan po kayong makinig sa Iglesia ni Cristo? Siya po si kapatid na Lorna Pascual Binungkal. Talagang ginamit siyang instrumento ng Ama para po maakay ang buo naming pamilya. Kasi nabanggit niya po na sa tagal kong magsuri, bumigay na siya. Ipinanalangin niya ako na, Ama, kung tatawagin mo ang buong pamilya nila, tawagin mo po, ikaw na ang bahala. Para po kasing hindi ko na siya mai-invite ulit. Huli na talaga. Sabi niya po, and then, kung kailan po last invitation, doon ako nagsabi sa kanya na handa na po kaming magpadoktrina at umanib sa loob ng iglesia. Yung pagpapadoktrina po na sinasabi ninyo, yan yung pagpapasya na kayo makikinig ng panayan sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinataguyod, sinasampalatayanan at sinusunod po ng Iglesia ni Cristo. Aral po na lahat ay nakasulat po sa Biblia. At yun po ang ginawa ninyo, Ka Lourdes. At ang buo niyong pamilya. Tama po, Kamar. Ako po talaga, sabi ko sa sarili ko, no mag-start kaming makinig ng doktrina, buong-buo na po sa loob namin, tatapusin namin at magiging kaanib kami sa Iglesia ni Cristo. Nung araw po ng bautismo namin, pinagpanata talaga namin ang buong sambahayan na mabautismuhan kami at natawag na din po ang nanay at tatay ko. At may kapatid din po ako na kaanib na rin po sa Iglesia ni Cristo. Congratulations po sa inyo, Ka Lourdes. At alam ko po, kakasangkapanin pa po kayo at ang pamilya ninyo para ang ating Panginoong Diyos tumawag pa ng maraming tao na totohanan pong maglilingkod sa Kanya. Huwag po muna kayong aalis. Mamaya po ay aalamin po natin kung paano naman nabago ang buhay ng Ka Lourdes at ng kanyang buong pamilya, buhat po nang sila ay umanib sa Iglesia ni Cristo. Diyan lamang po kayo, magbabalik po ang Pagtawag, A Convert Story, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang programang Ang Pagtawag, A Convert Story at kapiling po natin ngayon si kapatid na Lourdes Fabres mula po sa lokal ng Balanga, Bataan. Siya po ay principal sa isa sa mga pampublikong paaralan dito po sa Bataan at nakakatuwa po na sa haba ng panahon ng pagsusuri niya sa loob ng Iglesia ni Cristo, tinawag siya ng ating Panginoong Diyos at ang kanyang buong pamilya, kinahabagan, ipinagmalasakit at naramdaman po ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Hindi po naging madali, talagang sinuri niyang mabuti, batay rin sa mga karunungan na natamo niya sa paaralan at sa pagsasaliksik din, lalong-lalo na po nang may kinalaman sa kasaysayan ng bansa at kasaysayan ng mundo. Balikan po natin ang pakikipag-usap sa ating kapatid, Ka Lourdes. Good morning po. Good morning po ulit. Nakakatuwa po na na-share ko no, yung nasa kalooban ko po at yung nangyari po sa aming pamilya na napakalaking biyaya. Yung pagkatawag po sa buo namin sambahayan, pati po sa mga magulang ko, na hindi ko po in-invite ang tatay ko. Talaga pong sumasama na lang siya sa akin sa mga pamamahayag. At sumasamba po siya. Kahit hindi siya kaanib, hindi niya kasama ang nanay ko. Ang tatay ko po ay kusang loob na nagpatala. Kaya po hanggang mabautismuhan siya. Nakakalungkot din po sa isang banda na nawala siya sa mundo noong 2022. Yung nanay ko po ay hindi pa kaanib. Pero po after a week ng pagkalibing ng tatay ko, nagpasya po ang nanay ko na makinig na rin ng doktrina. Kaya po ngayon ay kaanib na rin po ang nanay ko at yung isang kapatid ko na kasama ko na po silang sumasamba. Napakalaking biyaya po sa pamilya at sa buong angkan ninyo, Ka Lourdes. Paano po nabago ng Iglesia ni Cristo ang buhay ninyo? Unang-una po sa aming mag-asawa. Kung sa mga hindi naman po laging sweet ang mag-asawa, alam po natin yan. Pero ngayon po kung nagkakaroon man po kami ng hindi pagkakaunawaan, ang bilis-bilis po naming masolve kasi
sa aral po ng na natutuhan namin sa iglesia na magmamahalan ng magkakapatid, hindi na po bilang mag-asawa, talagang bilang magkapatid sa iglesia ni Cristo. Natutuhan ko din po yung magpapasakop ako sa asawa ko. Ngayon po talagang sumusunod po ako sa aking asawa. Kung may sinasabi po siya, mas natuto po akong maging mapagkumbaba. Talaga po. At yung pagmamahal ko po sa kanila, ng mga anak ko ay nadadaan ko po sa pagpapaalala na sasamba, kasi alam ko na kahit hindi ko sila laging nakakausap, pag po nakakapakinig sila ng mga teksto po sa pagsamba natin, alam na alam ko po na hindi sila kailanman maliligaw ng landas. At saka po yung pananalangin. Natuto po ako na kung dati po lagi akong nagsisimba pero ang prayer ay paulit-ulit. Ngayon po, sa lahat talaga ng oras ng buhay ko, natuto po akong manalangin sa paggising bago umalis ng bahay para po sa work. Lagi po akong nananalangin na lagi pong ang Ama ang maging gabay sa pagtatrabaho naming mag-asawa. Iiwas po kami sa pagkakamali at maitanghal namin ang aming pagka-iglesia ni Cristo kahit po sa hanap buhay. Dahil alam ko po na kung maganda ang nakikita sa buo naming sambahayan, dumating na po ang panahon sana na makapag-akay pa po kami ng mga katulad namin na wala sa iglesia ni Cristo na makabahagi po doon sa ipinangako sa atin na kaligtasan. Ginagawa niyo po ang lahat ng yan dahil aral po ng ating Panginoong Diyos. Sinusunod po ninyo ang kalooban ng ating Panginoong Diyos dahil naunawaan po ninyo sa ganyan po tayo pagpapalain. Tiyak na po na pag naging masunurin tayo yung pagtatamo ng kaligtasan, pero sa buhay pa lang po na ito, naunawaan ninyo, may iba yung pagpapala. Bukod po doon sa nagpapanata po kami at nananalangin, mayroon pong isang dakilang biyaya na ibinigay sa amin ng Ama. After 10 years po na mabautismuhan, kahit po ako ay nasa kumbaga late na po, late pregnancy, nabiyayaan po kami ng anak na lalaki. At nakakatuwa po na dahil nga po late pregnancy, hindi naging madali ang pinagdaanan naming mag-ina. Pero po ang dalangin ko nun sa Ama, kung ibibigay mo po sa amin yung aking bunsong lalaki, gagawin ko po ang lahat para maging mabuti siyang lingkod ng Diyos. Kaya po, nabuhay po siya sa kabila na wala pa siyang 7 buwan nung ipanganak ko po. Tapos may butas yung puso niya, ang daming problems kasi premature. Pero ngayon po, nakakatuwa kasi napakagaling po nung anak ko at masunurin, batang edad, marunong na siyang mag-pray. Nakakatuwa po. Yung husband ko po, naging family-oriented. Kumbaga, imbes na maghanap po siya or mag-spend siya ng time with his friends, nakita ko po yung bonding, yung closeness ng family namin. At yung bunso ko pong babae ay isang mang-aawit. Nakakatuwa po. Na, ayun, mula po 7 years old hanggang ngayon, na isa na po siyang nurse. Patuloy po siyang tumutupad ng tungkulin. Ka Lourdes, gaano po kasarap sa pakiramdam na yung mga panalangin ninyo, nararamdaman ninyo buhat pa noon hanggang ngayon, pinakikinggan ng Panginoong Diyos? Hindi po talaga mapapantayan kasi kahit na anong pagsubok po yung dumating sa buhay namin, nananalangin po kami lagi sa Ama. Kaya alam ko po na wala kaming hindi kakayanin. Talaga naman po bilang tao, maraming pagsubok na dumarating. Pero po yung fear, nawala na po siya. Yung sinasabi nilang stress at depression, dahil po alam kong nandyan yung Ama, hindi man po ako tumakbo sa ibang tao. Lagi pong sa Ama kami nananalangin. Kaya po, napakagaan po sa buhay, napakasarap mabuhay. At yun lang po ang goal ko ngayon na may maakay pa kami at ma-share namin yung aming pananampalataya. Para po sila man, kung ano man po yung nararanasan namin ngayon, kapos man sa tinatawag na worldly things, sa material things, pero po yung kapayapaan ng puso, yung alam mo yung totoo po yung love, faith, and hope, nasa buhay po namin yan. Yung paglilingkod po na ginagawa natin, Ka Lourdes, sa katotohanan po, yun din ang nakakapagpasaya po sa atin. Yung pagtupad ng tungkulin, yung pagsamba, dahil tinutumbasan din po ng Panginoong Diyos ng biyaya at pagpapala kahit dito pa lang
sa buhay na ito. At yun po ang nakikita po namin na ginawa ng Panginoong Diyos sa inyong buhay. Lourdes, maraming magandang bagay na nangyari po sa inyo. Marami po kayong pinagdaan ng hindi madali. Marami rin pong pagsubok. At alam natin, hindi kayo nag-iisa. May mga kababayan po tayo na dumadaan din sa iba't ibang uri ng pagsubok, iba't ibang uri ng kahirapan, ng mga kalungkutan. Yung iba sa kanila, hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ano po ang gusto ninyong sabihin po sa kanila? Sa amin pong mga kababayan at sa lahat po ng tao na nakikinig po ngayon at sa mga nanonood na rin po sa kanilang mga telebisyon, subukin po ninyo ang biyaya ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Magsimula din po kayong magsuri. Isama nyo po ang Iglesia ni Cristo sa inyong pagsusuri at makikita nyo po kung paano talaga kikilos ang Ama sa inyong buhay. Ito na po talaga ang tunay na relihiyon. Masasabi ko pong hindi naging madali. Talaga pong inaral ko. Pero alam ko lahat po ng pag-unawa ay galing sa ating Ama at nagpapasalamat po kami ng marami sa Kanya dahil alam ko po na ang Ama talaga ang tumatawag sa loob ng iglesia. Kaya po, kapag po naramdaman nyo sa inyong mga puso na Ama na ang tumatawag, mga kasama, mga kababayan, makinig din po tayo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Lourdes, maraming salamat po sa pagbabahagi po ng natatangi ninyong istorya at kasaysayan ng pag-anib po ninyo sa Iglesia ni Cristo, kung paano po kayo tinawag ng ating Panginoong Diyos. Baka meron po kayong gustong batiin sa pagkakataon. Sige po, pwede niyo pong batiin. Una po, maraming salamat dahil po na-share ko yung bahagi ng aming buhay, ng buo namin sambahayan dito sa inyong programa. Pangalawa po, syempre gusto kong batiin po yung aming tagapangasiwa, Ka Melvin Cayabyab po ng Distrito ng Bataan. At saka syempre po, patuloy na pasasalamat kay Ka Lorna Binungkal at sa kanyang pamilya. Ang istorya po ng Ka Lourdes ay isa lang po sa maraming istorya ng mga kapatid natin na umanib sa Iglesia ni Cristo. Nabuhat po nang sila ay tawagin ng ating Panginoong Diyos sa Iglesia ni Cristo. Marami rin pong pagsubok, Ka Lourdes, hindi po maiiwasan yun. Pero laging nandyan ang ating Panginoong Diyos, nakahandang tumulong. Mananalangin po tayo, hihingi tayo ng tulong sa Kanya, agad-agad sinasagot niya po yung ating mga panalangin. Karanasan po ng Ka Lourdes na gusto rin po naming ibahagi sa inyo, lalong-lalo na po sa hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po sa inyong lahat na sumubaybay at nakinig po sa panibago pong episode natin ngayong umaga. Bago po tayo pasamantalang maghiwa-hiwalay ay pinasasalamatan po muna natin ang kapatid na Erwin at Joy Evangelista ng lokal ng Balanga, distrito ng Bataan. Gayun din po, pinasasalamatan po natin ang tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Melvin Cayabyab. Pasasalamat po sa mga nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito, sa INC Radio po, sa INC TV po, at sa nangunguna po sa SEBC, ang SEBC President and CEO, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo. Maraming salamat po. At higit po sa lahat na pinasasalamatan po natin, ang walang sawa pong nagtuturo sa atin, gumagabay po sa atin, kung paano po natin itataguyod ang mga paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos, ang ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po. Hanggang dyan po. At muli ay samahan po ninyo kami dito po sa programang Ang Pagtawag, A Convert Story, tuwing Sabado at Linggo sa INC Radio alas 6:30 ng umaga at tuwing Sabado naman po sa INC TV alas 11 ng umaga. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo. Maraming salamat po sa inyo.